Taong 1962, nagtungo si Eli Cohen sa Damascus bilang si Kamel Amin Tabet. At dito, tuloy pa rin siyang nakikipag-socialize sa mga Arab tulad ng ginagawa niya noong nasa Argentina pa siya. Naglalaan talaga siya ng oras sa pakikisama sa mga Arab at nakikinig ito sa mga chismis pagdating sa usaping pampolitika ng Syria. Kalaunan, nagpaparty pa nga itong si Eli Cohen sa kanyang tinitiran sa Damascus na dinaluan ng matataas na opisyal ng Syria, mga malalaking negosyante at marami pang iba. Sa party na ito, talagang maraming alak ang pinainom ni Eli Cohen sa kanyang mga bisita at kumuha pa ito ng mga prosti. Nung lasing na ang mga matataas na opisyal, dito na nila sinimulang i-open at pag-usapan ang patungkol sa kanilang mga trabaho at kung anong mga plano ng Syrian Army. Siyempre si Eli Cohen ay nagpapanggap lang na lasing at sumasabay lang siya sa usapan. Ang bawat detalye ng impormasyon na nakakalap niya ay talagang maiging tinatandaan niya. Mula noon, unti-unti nang nakukuha ng Syrian government ang loob ni Eli Cohen. Kumbaga madalas na ito nakasama ng mga high officials. Katunayan, nilalapitan pa nga siya para hingan ng advice. At ito pa, pinapautang pa siya ng gobyerno ng Syria. Kabilang sa naging kaibigan ni Eli Cohen ay si Amin al-Hafiz, na kalaunan ay naging presidente ng Syria. Naging bahagi si Eli Cohen sa Ba'ath Political Party. Ito yung partido sa Syria na nananawagan para sa pagkakaisa ng mga Arab countries at para maging single state na lamang ito. Ang Ba'ath Party ay nagsagawa ng kudeta noong 1963 at ang itinalaga nila bilang bagong presidente ay si Amin al-Hafiz na naging kaibigan ni Eli Cohen. Dahil ang Syrian president na si Amin al-Hafiz ay gustong-gusto itong si Eli Cohen, itinalaga niya ito sa Ministry of Defense ng Syria. So saktong-sakto ito para mas madaling makapagkalap ng impormasyon at plano ng mga military ng Syria. Sa kanyang tinutuluyang apartment, dito ginagamit ni Eli Cohen ang kanyang secret transmission equipment. Araw-araw siyang nagpapadala ng mensahe sa Israel. Naglaan pa siya rito ng 3 taon para magkalap ng mahalagang impormasyon patungkol sa Syrian government at kung ano-ano ang military plans ng Syria. Halos daang reports ang natransmit ni Eli Cohen sa mga kasamahan niya sa Mossad Agency sa Israel. Bukod doon, nakapagpadala din siya ng sulat sa Mossad Agency na ang gamit na pangsulat ay invisible ink. Sa buong panahon ng kanyang pamamalagi, marami siyang naibatong impormasyon sa Israel na tanging mga staff lang ng Syrian Defense ang nakakaalam. Nakalap ni Eli Cohen ang impormasyon ng plano ng Syria laban sa Israel. Isa sa plano rito ay ang pagputol ng daluyan ng water supply na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng bansang Israel. Ito'y sa pamamagitan ng pagliis ng pwesto ng Jordan River. Ibig sabihin, uhukay sila ng panibagong lagusang paliko at tatabunan ng existing na lagusan ng Jordan River. Nung nireport ito ni Eli Cohen sa Israel at pininpoint ang aktwal na lokasyon ng plano, agad-agad na ginawa nito ng aksyon ng Israeli military at binomba ang equipment at pinasabog ang bagong gawang planta sa Syria. Unfortunately, dito na nagsimulang magsuspecha ang Syrian government na mistulang may ahas sa loob ng kanilang bakod. Sa loob ng taong 1962 hanggang 1964, nagawa pa ni Eli Cohen na makabalik sa Israel ng 3 beses para makita ang kanyang asawa at mga anak. Nung bumalik sa Syria si Eli Cohen noong 1964, ang Syrian forces ay palihim na palang iniimbestigahan ang nangyayaring internal intelligence leaks. Noong January 1965, gamit ang bagong tracking equipment ng Soviet Union, dito natuklasan at nalocate ng Syrian forces ang illegal transmissions at natrace nila na ito ay nagmumula sa tinitiran ni Eli Cohen. Dahil dito, 4 na officer ang nag-raid sa tinitiran nito at huling-huli sa akto si Eli Cohen na kasalukuyang pang nagsisend ng transmission sa Israel. Agad-agad inaresto si Eli Cohen, ininterrogate at pinahirapan ng sobra-sobra. Nilitis ito sa military tribunal
na kung saan hindi siya pinapayagan na depensahan ng kanyang sarili. Si Ellie Cohen ay hinatulan ng guilty at napatawan ng parusang kamatayan. Pero bago ang araw ng kanyang kamatayan, paulit-ulit itong pinahirapan ng mga Syrian army para lang sabihin sa kanila ang lahat ng impormasyon na ibinabato niya sa Israel. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Ellie Cohen at walang nakuwang impormasyon ng mga Syrian sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Sa pamamagitan ng Syrian rabbi na dumalaw sa kanya bago siya i-execute, napagpadala pa si Ellie Cohen ng huling sulat sa kanyang pamilya sa Israel. Nakalagay sa sulat, "I ask you not to mourn for the past, but to look to the future. I am sending you last kisses. Pray for my soul." Noong May 18, 1965, tuluyan ang in-execute si Ellie Cohen sa harap ng publiko. Halos 10,000 na Syrians ang nanood sa public execution na yun. Kailan lang inilabas ang video ng public execution kay Ellie Cohen para makita ng pamilya at ng buong Israel. Pero hindi pumayag ang Syrian president na ibalik ang mga buto nito sa Israel dahil bahagi raw ito ng parusa sa kanya. Katunayan, 3 beses nga itong nilipat-lipat ng libingan ng Syrian forces para lang masigurado na hindi ito makukuha ng Israeli agent at maibalik sa Israel. Si Ellie Cohen ay itinuturing na bayani ng bansang Israel dahil lahat ng impormasyong na ibigay niya ay naging susi para mapagtagumpayan ang lahat ng digmaan na pinagdaanan ng bansa, tulad na lang sa naganap na 6-Day War. Katunayan, si Ellie Cohen ang isa sa naging dahilan kung bakit nagtagumpay ang Israel nung naganap ang 6-Day War noong 1967. Naganap ito 2 taon matapos ang kamatayan ni Ellie Cohen. Ang 6-Day War ay digmaan sa pagitan ng Israel at pinagsama-samang hukbo ng Syria, Jordan at Egypt. Isa sa mahalagang impormasyong na ipadala ni Ellie Cohen sa Israel ay ang mapa na ginawa nito, na kung saan dito makikita ang aktual na lokasyon ng mga bunkers ng Syrian army na nagsisilbing taguan ng mga Syrian soldiers sa Golan Heights. Sinuggest pa ni Ellie Cohen na ang bawat bunker ng Syrian army ay may palatandaan na may nakatayong puno malapit dito na itinanim ng Syrian army para maging silungan. Isa pa sa purpose ng punong ito ay para magsilbing camouflage na pandepensa. Kalaunan, ang mga punong ito ay ginamit ng Israel Defense Forces o IDF bilang marker ng kanilang target na bobombahin. At pinasabog nga nila ito nung sumiklab ang 6-Day War. Ito ang dahilan kaya't nakuha ng Israel ang Golan Heights mula sa kamay ng Syria. Ito ang ginawang counterattack ng Israel laban sa plano ng Syria. Iba pa ang istorya sa Jordan at Egypt kung paano nila ito natalo, na meron din kanya-kanyang espiyang itinalaga ang Israel. Kaya malaking ambag ang lahat ng impormasyong ibinigay ni Ellie Cohen sa Israel para masakop nito ang Golan Heights. Hindi lang ito naging mahalaga sa pandepensa sa Northern Israel, kundi dahil nandito rin ang 30% ng source ng water supply ng bansa na plano rin sanang isabotahin ng Syria. Ang istorya ni Ellie Cohen ay ginawan ng TV series na mapapanood sa Netflix na pinamagatang The Spy.